Part 15. Pinunasan ni Nika ang luha mula sa mata ni Luis maski ang lalaki na bigla sa ginawa niyang iyon. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. I did love you Luis. But you fail to appreciate it because you're blinded with your anger and jealousy. If you only realized that sooner we could be a good couple, but I don't think we can now. I'm delighted when I'm with you, when we dated before because I can see how nice and good you are. But you've changed far from the person I loved back then. I got intimidated to you because you became a monster. And because I trusted you I bear with it, but nothing's going to last forever even my comprehension to you. That's why I want you to keep your eyes open wide, from now on to see what's real and not to you. Because if you don't trust your partner they might give up on you. I'm sorry if I'm lacking for being a girlfriend to you. Still, I want to tell you that I'm starting to move on. I want you to do the same thing so that you can start a new life again. Matapos sabihin ng mga katagang yun ay umiiyak na rin si Nika ng mga sandaling iyon, kaya naman nagulat silang lahat nang magsimulang humagulgol si Luis na parang bata. I'm sorry, I wasted my chance. Sabi nito habang hawak-hawak ang mukha ng dalaga. Agad namang umiling si Nika. You're forgiven now, Luis, so please, I want you to move on. I can't move on now, I love you so much and I can't bear with this pain. I'm scared of losing you and I know that I'm going to lose you now, umiiling nitong sabi habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Luis, look, love doesn't mean that you need to be selfish, because sometimes love needs to be sacrificed. If you want the one you love to be happy, and if you truly love me, you need to sacrifice for me to be happy. Seryosong sabi ni Nika muling pinunasan ang luha ng binata. Nagulat siya nang yakapin siya ng mahigpit ng lalaki. I failed. If that what makes you happy then so be it, but promise me that I'll never see you hurt again, because if Nathan did I'm coming back okay. Sabi ni Luis nang tuluyan na itong bumitiw sa pagkakayakap sa kanya. Every person needs forgiveness, and she hopes that Luis can start his new life without her again. Nagising si Nika sa sinag ng araw ng mag-umaga na, matapos ang nangyari kahapon sa mansyon ng mga magulang ni Luis. Nakabalik naman sila ng ligtas sa mansyon ni Nathan. Ang mga gamit ni Rebecca sa kwarto nila ni Nathan ay pinatanggal na ng lalaki, dahil nagpaalam sila sa magulang ni Nika ay pumayag. Ang mga ito na tumira na sa poder ni Nathan, ang anak nilang si Nika naging maayos naman, ang lahat kaya naman naibigay ng mga magulang ni Nika, ang lahat ng mga gamit niya pati inanunsyo na rin ni Nathan sa kanyang mga kasambahay na pagmula sa araw na yun, magiging amo na rin nila si Nika na siyang mapapang-asawa niya. Kaya naman tuwang-tuwa rin sila Melissa, Ruth pati manang Elena sa sinabi ni Nathan. Dahil nakikita nila sa wakas ay hindi na nila makikitang minamaltrato ulit si Nika, dahil alam nilang magiging mabuting kabiyak si Nathan sa dalaga. Kaya naman nang makauwi sa mansyon, kinagabihan ay talagang nagpa-welcome party pa ang mayordoma ni Nathan na si Manang Elena, dahil tuwang-tuwa sila nang malaman na pumayag ang mga magulang ni Nathan na may kasal sila ni Nika sa lalong madaling panahon. Kaya naman nang makauwi sila ng gabi ay nakapagpahinga na rin si Nika. Umilam na rin ang sugat niya sa pulsuhan niya, kaya naman kahit pa na humihilam na ang sugat ni Nika ay ginagamot pa rin pati tinitingnan pa rin ni Nathan kung talaga bang maayos na ang pulsuhan ni Nika, dahil natatakot pa rin si Nathan kapag naaalala niya ang nangyari na yun sa dalaga. Kaya pinangako niya sa sarili na di baling masaktan siya, wag lang ang dalaga, dahil para itong babasagin na baso na kapag sinaktan mo ay kusang mababasag. Alam niyang masyadong malambot ang babae para masaktan, kaya naman pagbubutihan ni Nathan na hindi makagawa ng anumang bagay na makakasakit sa dalaga. Good morning hubby. Masayang bungad ng dalaga sa binata nang makita ni Nika na unti-unting nagigising na rin ang binata. Good morning wifey. Saka niyakap ni Nathan si Nika nang mahigpit saka sumiksik, ang lalaki sa dibdib ng dalaga na amoy pa ng binata, ang pambabaeng amoy ng dalaga na matamis ang amoy sa ilong niya. Kailangan na nating bumangon dahil may appointment pa tayo sa Oak Giant, sabi ni Liam sayo kahapon di ba? Pagpapaalala ni Nika sa binata, kaya naman agad itong bumangon kahit pa na inaantok pa ito. Agad kinuha ni Nathan ang kanyang phone,
Agad na nagtipa ng text message kay Liam na mahuhuli siya ng pagpasok sa opisina, dahil kailangan niya pang samahan si Nika sa pagpapatingin sa doktor nito, kaya naman nang matapos noon ay agad na silang bumaba para mag-agahan. Gaya ng araw-araw na ginagawa ng kasambahay ni Nathan ay nakapaghanda na, ang mga ito ng agahan kaya naman nang makita sila ng mga ito, agad silang binati ng mga ito ng magandang umaga, nginitian lang naman nilang dalawa. Nika, kamusta ang pakiramdam mo? May pinaglilihian ka ba? Anong gusto mong kainin bukod sa mga hinanda namin? Agad naman bungad ni Manang sa dalaga nang makaupo na sila sa kusina. Manang, ayos lang po ako, hindi naman po ako nakaranas ng morning sickness kanina, hindi pa po ako ulit nagke-crave sa pagkain, kung may gusto man po akong kainin mamaya si Nathan na po ang bahala. Nakangiting turan naman ni Nika sa ginang kaya naman ngumiti ito sa kanya. Ganun ba, sige, huwag ka lang masyadong magpagod magpapastress, dahil makakasama iyon para sa baby, paalala naman ng ginang kay Nika, kaya naman marahan siyang tumango habang nakangiti, matapos noon ay sabay-sabay na silang kumain. Manang, gusto ko po sana kayong maging ninang sa kasal namin, agad namang sabi ni Nika, matapos noon ay natigilan naman ang matanda sa sinabi niya. Tama ba ang narinig ko? Tila di makapaniwalang tanong ng matanda, nagkatawanan naman silang lahat doon sa hapag. Opo, di kayo mali ng dinig. Ganun ba? Sige, paghahandaan ko ang regalo ko sa inyo ni Sir. Nakangiting sabi naman ni Manang sa kanila. Manang, stop calling me Sir from now on, dahil gusto ng magiging misis ko na maging ninang namin kayo, kaya kahit tawagin nyo na lang akong Iho, o sa pangalan ko ayos lang sakin. Agad naman nasabi ni Nathan at saka hinawakan ang kamay ni Nika sa ilalim ng mesa. Sige, nakangiting tura ng ginang saka sila muling kumain, matapos nun ay agad naman silang naghanda sa pagpunta sa Obgyn, kaya naman nang matapos ng magbihis ni Nika ay napansin niyang halata na kahit papaano ang baby bump niya. Nagulat naman ang dalaga nang hawakan ng binata, ang tiyan niya mula sa likuran niya saka siya nito, hinalikan sa leeg niya, na nagbigay ng kakaibang kilati sa katawan niya, kaya naman nang humarap siya sa binata ay di niya namalayan na naluluha na naman siya. Simula nang magbuntis siya ay hindi na rin niya naiwasan, ang maging emosyonal lalo na't naiisip niyang hindi na basta panaginip lang, ang nangyayari ngayon sa buhay nila ni Nathan dahil kitang-kita niya na nag-e-effort talagang maging mabuting kapareha ang lalaki. I'm happy to be with you, naluluhang sabi niya. Nakita niya naman ang pagngiti ng gwapo nitong mukha saka siya nito hinalikan ng masuyo sa labi, dahil bagong ligo lang ang binata ay nalasahan niya, ang toothpaste na ginamit nito sa kanaamoy rin ni Nika, ang sabon saka shampoo na ginamit nito na may pagkamanli sa pangamoy niya. Nang putulin ng binata ang halik sa pagitan nila ay tumingin ito sa kanya, at saka ito ngumiti ng pagkatamis. I'm lucky to have you and our baby and I promise that I won't waste my chance to be with you and to be happy with you. I know. Nakangiting tura ni Nika sa binata agad naman itong pinunasan, ang luhang umagos sa mukha niya, matapos nun ay nagbihis na sila para maghanda sa pag-alis nila, nang makapagbihis na. Sila ay agad silang lumabas ng mansyon, pumunta sa garahe para sumakay sa Tesla ng binata saka matapos nun ay agad itong nagmaneho patungong hospital. Dahil papasok rin ito ng opisina mamaya ay nasa backseat nilagay ni Nathan ang coat niya, habang nakasuot lang ito ng plain white na long sleeve sa mga oras na yon. Kaya naman di maiwasan ni Nika ang mapahanga sa kagwapuhan ng binata, dahil kahit anong suotin nito ay bumagay sa binata, dahil gwapo ito kaya naman hindi mo masasabing badoy ang mga damit na susuotan nito. Dahil magpape-check up sila ay nagsuot lang si Nika ng bell sleeve dress, para hindi maipit ang tiyan niya kaya naman nang huminto, ang sasakyan ng binata sa tapat ng hospital ay agad itong nagpark saka nito pinagbuksan si Nika ng pintuan, saka ito ay nalayang lumabas ng sasakyan at saka naman kumapit si Nika sa braso ni Nathan, papasok ng hospital nang makapasok na sila sa loob, agad naman silang pumunta sa office ng Obgyn na kinausap ni Liam na i-appoint sila. Good morning, I'm Dr. Ramos and I'm your Obgyn for today, bati ng doktora nang makapasok sila sa opisina nito, kaya naman agad nitong inalayan si Nika paupo sa silya sa harapan ng desk niya. I want to check up on you first, miss, nakangiting sabi ng doktora saka ito naupo sa swivel chair niya. Gusto ko lang itanong kung nakakaranas ka pa ba ng morning sickness, agad na tanong ng doktora kay Nika, hindi po kanina pero nitong nakaraan po madalas.
Ganun ba? So far nasa stage ka pa rin naman ng paglilihi, kaya hindi rin naman palagi kang makakaramdam ng sintomas ng pagbubuntis, bihira lang din ang ganun. By the way, nakakaramdam ka ba ng pananakit ng puson? Agad namang natigilan si Nika nang maalala, ang nangyari kahapon nang may tulak siya ni Luis kaya naman agad na napatango si Nika. Nung natulak po ako kahapon nakaramdam ako ng pananakit ng puson, pero agad din namang nawala yung pananakit. Seryosong sagot ni Nika, nakita niyang biglang nagbago ang ekspresyon ni Nathan sa sinabi niya, delikado kapag nakaranas ka ulit ng pananakit ng puson, dahil baka sa susunod ay makunan ka, dahil kahit gaano pa kakapit ang bata sa sinapupunan mo ay malaki pa rin ang tiyansa na baka makunan ka anytime na madidisgrasya ka. Kaya iwasan mo na lang misis ang mga ganung pagkakataon. Ang mahulog sa mga hagdan kung meron mang hagdan sa bahay niyo, plus iwasan mo ang mga bagay na makakapagpa-stress sa'yo, dahil isa rin yun sa pwedeng mag-cause ng miscarriage. Kailangan palaging maayos ang mood niyo misis, kailangan din na malusog kayong pareho ni baby, kaya magre-reseta ako ng vitamins na makakapagpalusog sa inyong dalawa ni baby. Bawal din po sa inyo ang uminom ng mga gamot na walang kinalaman sa pagbubuntis nyo, dahil masyadong matapang ang mga gamot para sa baby, kaya kung may iba pa kayong nararamdaman bumalik lang ulit kayo sa akin para ma-check ko kayo ni baby, naiintindihan po ba Mrs. and Mr.? Seryosong sabi ng doktor, kaya naman pareho silang tumango. Matapos nun ay agad namang pinatayo si Nika para naman ultrasound check-up siya ng doktor. Nang makahiga na ng tuluyan si Nika ay agad namang inilagay sa kanya ang kumot na may butas sa bandang tiyan niya, saka ito nilagyan ng doktor ng gel at matapos nun ay saka sila napabilang sa monitor ng ultrasound na, ang tiyan niya nakita nilang may maliit na imahe sa monitor. As far as I can see, malusog naman ang baby sa sinapupunan ni Mrs. kaya wala kayong dapat ikabahala sa baby, pero gaya ng sinabi ko ay kailangan pa rin ang magdoble ingat dahil anytime pwede pa rin makunan si Mrs. Kaya hanggat maaari ay iwasan na lang natin ang mga bagay na alam nating magkakos ng miscarriage kay Mrs. Sabi pa ng doktor, kaya naman napatango sila, habang nakatingin si Nika kay Nathan ay kitang-kita niya ang ngiti sa labi ng binata, dahil sa nakikita nito. Matapos nun ay chinek ng doktor ang heartbeat ng bata sa sinapupunan ni Nika, hindi maiwasan ni Nika ang mapaluha, dahil sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakaramdam ng saya dahil hindi pa. Habang nagmamaneho papunta sa building ng kumpanya si Nathan ay nakatingin siya kay Nika, habang nakatanaw ito sa labas ng bintana ng sasakyan niya nang bigla itong napabuling sa kanya. May gusto ako kainin, biglang sabi ng dalaga sa kanya, kaya naman ipinaroda ni Nathan ang sasakyan sa tabi at saka ito binalingan. What is it? Gusto kong kumain ng barbecue, sabi ni Nika, saka sila pumunta sa isang food court nang makalabas sila ng sasakyan, parang bata na nagtatakbo si Nika papunta sa stall ng nagtitinda ng mga inihaw na pagkain. Manang magkano po dito? Agad na tanong ni Nika sa nagtitinda, kaya naman nang sabihin nito sa kanya ang halaga ay napangiti si Nathan nang magpaihaw ang dalaga ng isaw sa kapaan ng manok. Is it safe to eat? Agad na tanong ni Nathan kay Nika, kaya naman natawa ang dalaga saka pinisil ang pisngi ng binata. Oo naman, nung unang natikman ko to di rin ako makapaniwala na masarap pala to. Ngiting saad niya sa binata. Napangiti naman si Nathan sa sinabi ni Nika sa kanyam, kaya naman sinubukan niya rin kumain ng pinaihaw ng dalaga sa kanang maluto. Agad nila yung sinawsaw sa suka, matapos nun ay sabay silang kumain, hindi makapaniwala si Nathan na kaya pala kahit mukhang marumi, ang mga pagkain na binibenta sa mga bangkita, ay binabalik-balikan pa rin ng mga tao, dahil masarap pala talaga ang mga street foods kaysa sa palagi niyang kinakain sa mamahaling restaurant. Bandang huli ay naparami ang kain nila, inubos din ni Nathan ang paninda ng ginang, kaya naman maski si Nika ay di makapaniwala, ginawang iyon ni Nathan. Pinayaran niya lang ang matandang babae ng 2,000 sinabi rito na itabi na nito ang sukli, kaya naman nagpasalamat kay Nathan ang tindera. Matapos nun ay agad silang pumunta sa isang boutique. Mga paninda ng shop, dahil sabik na sabik si Nika ay agad itong pumasok sa loob ng shop, saka kuminang ang mga mata nito nang makitang puro pambaby rin ang mga tinitinda sa loob, kaya kagamitan. Dahil natutuwa naman si Nathan sa dalaga ay di niya maiwasan na mamangha, mapangiti sa dalaga dahil hindi inaasahan ng lalaki na makikita niya agad ang motherly instinct ng dalaga.
Hubby, okay lang ba kung bilhin natin lahat ng nandito? Kumikinang ang mga mata ng dalaga nang tanungin siya nito, kaya naman natawa ng marahan si Nathan sa kamarahang hinaplos ang dalaga sa buhok nito sa kanya marahan na pinisil ang pisngi nito. Agad hinawakan ni Nathan si Nika sa kamay at saka sila pumunta sa counter, matapos nun ay inilabas ni Nathan ang gold card niya. Everything that my wife wants to buy here gives it to her. Nakita naman niyang nanlaki ang mga mata ng dalaga, kaya naman napangiti si Nathan ng reaksyon ng dalaga. Gusto kong bilhin natin lahat ng nasa shop na to para di na tayo bibili ng magiging gamit ni baby. Parang nahihiya na batang turan ni Nika kay Nathan, kaya naman muling natawa ang binata sa inasta ng dalaga. You heard her. Agad na tanong ni Nathan, cashier man agad naman itong pumunta sa manager niya. Para magtanong kung ayos lang ba iyon, agad namang pumunta ang manager ng store para kausapin si Nathan. You will pay for $1 million. Sir, is it fine? Agad naman na tanong ng manager, it's billion, seryosong sabi ni Nathan, natigilan naman ng manager saka ang cashier man na kasama nito. Okay, sir, we will deliver all the kinds of stuff to your address. Sabi naman ng manager, kaya naman tumango na lang si Nathan, sa kanya binigay ang address ng mansyon nila matapos nun ay bumalik na sila sa sasakyan ni Nathan. Naisip din ni Nathan na kailangan niya na rin palang magpagawa ng bagong mansyon sa ED subdivision, dahil alam niyang gusto ni Nika na tumira doon, kaya naman, pinaalala niya sa sarili na mamaya ay kakausapin niya ang dalawa niyang kaibigan para maipatayo na ang bahay makalipat na sila sa bagong mansyon bago pa sila may kasal ni Nika. Magbayad kahit magkano para lang may tayo agad ang bahay nila ni Nika sa loob ng 1 linggo, kahit maraming tauhan pa ang kailanganin niya ay wala siyang pakialam dahil ang lahat hindi naman mahirap sa kanya yun gawin dahil isa naman siyang bilyonaryo. Nagmaneho naman agad si Nathan papuntang ED company. Dahil kasama naman niya si Nathan ay ito na rin siguro ang panahon para ipakilala niya ang dalaga sa mga empleyado niya. Kaya naman nang makalabas siya ng sasakyan nang makarating sila sa parking lot ng ED company. Agad naman niyang inalayan si Nika papasok sa building, nang makapasok na sila sa loob ay di naalis ang tingin sa kanila ng mga tao sa paligid, bukod pa doon ay maraming bumabati na empleyado kay Nathan. Nang tuluyan na silang makarating doon ay nakita ni Nathan na pati ang mga kaibigan niya ay naghihintay sa siya nang lumingon sa dalaga at sa kanya hinawakan ang kamay nito. Good morning, sir, bati kay Nathan ng mga empleyado niya. Malawak lang nang umiti si Nathan sa mga ito, sa kanya dinala palapit sa kanya si Nika, at saka pinulupot sa dalaga ang kanyang braso sa bewang nito. I want you to know that from now on, Danica will be your boss too, because she's my fiancé now and she's going to be my wife soon, and she's currently carrying my child, so please treat her nicely. Anunsyo ni Nathan sa mga empleyado niya, kaya naging maingay ang paligid dahil sa mga bulungan. Kung nagtataka kayo kung bakit siya na ang papakasalan ko, isa deserves to be my wife because Rebecca cheated on me. I don't want to hear her name from all of you here, seryosong sabi pa ni Nathan, kaya naman natahimik ang mga tao sa paligid nila. Congratulations, sir, biglang sabi ng mga empleyado niya, kaya naman napangiti si Nathan sa sinabi ng mga empleyado niya. Matapos niyang anunsyo ang pagiging fiancé ni Nika sa kanya, agad naman pinapasok ni Nathan si Nika sa private room ng opisina niya, para makapagpahinga ang dalaga habang naghihintay ito sa kanya na matapos siya sa trabaho niya. Wow, we didn't expect that she'll be your wife soon. Di makapaniwalang sabi ni Garrett kay Nathan, kaya naman napangiti lang si Nathan. May ipapatrabaho ako sa inyong dalawa, gusto ko sanang ipagawa sa inyo yung bagong bahay namin ni Nika. Kailangan matapos nyo yun pagkatapos namin may kasal, sa kagusto ko ED subdivision, wala akong pakialam kung magkano ang kakailanganin nyo sa materyales, kaya kung sagutin kahit magkano pa ang aabutin sa paggawa sa bahay na gusto ko, basta kailangan matibay ang pagkakagawa. May tayo kaagad, kahit mag-hire pa kayo ng maraming construction worker okay lang, kahit kailangan na doblehin ang ipapasahod sa kanila gawin nyo, basta may tayo kaagad ang bahay na gusto ko para kay Nika. Agad na sabi ni Nathan sa dalawang kaibigan niya, kaya naman nagkatinginan pa ang dalawa. Sige, gagawin namin ang makakakaya namin, sabi ni Joaquin kay Nathan. Saka naman inabot ni Nathan ang itsura ng bahay na gusto niyang ipagawa sa dalawa. Kaya naman sinabing ipaplano na nila ang paggawa sa bahay na gusto niya.
Matapos noon ay nagsimula na ulit magtrabaho si Nathan. Dahil alam niyang kailangan niya pa rin na mag-propose kay Nika. Dahil di niya pa yun nagagawa ay agad siyang nagpa-reserve sa isang hotel, at sa kanya tinawagan ang mga magulang niya pati na rin ang mga magulang ni Nika na magpo-propose na siya sa dalaga, pati na rin ang mga kasambahay niya ay tinext niya kaya naman nang magising ang dalaga, agad silang umalis sa kumpanya at saka nagmaneho si Nathan, papunta sa restaurant na pina-reserve niya, dahil hindi na nalata ni Nika na ang mga taong kasama nila ay ang mga friends and relatives nila ay napangiti si Nathan. Nang ituon ng dalaga ang mga mata nito sa pagkain ay saka kinuha ni Nathan ang maliit na kahon na nasa bulsa niya saka siya tumayo sa kalumuhad sa harapan ng dalaga, dahilan para matigil ito sa pagkain sa kanan lalaki ang mga matang tumingin ito sa kanya. I know that we've met not a long time ago, alam ko rin na hindi maganda ang pagkakakilala natin sa isa't isa, dahil nakilala mo lang naman ako noon, dahil pinagkakautangan ako ng daddy mo, pero isa iyon sa mga dahilan kung ba't ako nagpapasalamat ngayon sa itaas dahil nakilala kita. Yung matagal ko nang hinahanap na pagkukulang sa pagkatao ko sa'yo ko nakita, naramdaman kaya naman gusto ko rin magpasalamat sa'yo, dahil gusto ko sabihin sa'yo ngayon, hindi mo man naranasan na maging nobyo. Pinapangako ko naman na magiging mabuting kabiyak pati ama ako sa'yo at sa anak natin, ngayon na alam kong kumpleto na ang pagkatao ko, dahil sa'yo hindi na ako gagawa ng bagay na makakasira sa tiwala mo, aalagaan kita sa abot ng aking makakaya. So will you be my wife, Nika? Seryosong sabi ni Nathan, saka nilabas ang singsing na matagal niya nang tinatago. Hindi malaman ni Nika kung anong magiging reaksyon, dahil nabigla siya isa lang ang nararamdaman niya ng mga oras na yun kundi ang saya. Masaya siya dahil nag-propose sa kanya ang lalaking mahal niya, mas masaya siya dahil ang singsing na gusto nitong ipasuot sa kanya, ang singsing na hinihiling niyang kanya. Napahawak si Nika sa pendant ng kwintas na binigay sa kanya ni Nathan, na malaya niya na lang nag-umiiyak na pala siya saka siya marahang ngumiti sa lalaki. Yes hubby, I will marry you. Pagkasabi no ni Nika ay mas nagulat siya nang makitang, ang mga kasama nila sa loob ng restaurant ngayon ay ang mga relatives and friends nila, kaya naman nagulat siya nang maramdaman ang pagsuot ni Nathan sa singsing sa palasingsingan niya, sukat na sukat iyon sa daliri niya kaya naman napayakap siya sa binata, matapos noon ay hinalikan si Nika ni Nathan ng masuyo sa labi. I'm so happy, I love you. Damaloy ng tuluyan sa mukha niya luhaang, dahil sa wakas ang mga katagang matagal niya nang hinihintay na marinig mula sa binata ay narinig niya na rin sa wakas.